Mahal, papakilala na kita kay Mama ha. Kasi tinatanong na niya kung kailan daw kita dadalhin sa bahay. Alam mo naman ang Mama, hindi ba? Solo na sa buhay. Nasa kabilang buhay na kasi ang ate ko at pati na rin ang papa ko. Kaya gusto niyang makilala na ang kasintahan ko. Sad ni Troy, ang mamas boy na kasintahan ni Marie. Nakakatakot naman, mahal. Paano kung hindi niya ako magustuhan? Bakit naman ganyan ang iniisip mo, Marie? Mabait ang mama ko. Nagtiwala naman si Marie kay Troy. At dahil nga nasa 1 taon na rin naman silang magkasintahan, sa palagay ni Marie ay sapat na iyon para makilala niya ang mama ni Troy. Galing lang kasi sa simpleng pamilya si Marie. Ang inay at itay niya ay nagtitinda lamang sa palengke at 5 silang magkakapatid at bunso si Marie. Samantalang si Troy naman, retired teacher ang mama nito at ang namatay niyang ama ay dating negosyante at galing sa may kayang pamilya. Bukod pa roon, solong anak lamang si Troy at sa kanya lahat nakafocus ang buong angka ng papa niya. Nahihiya si Marie dahil graduate lang naman siya ng simpleng kurso sa papaganda at ito ay sa TESDA pa. Paano nga naman ba siya haharap sa mama nitong si Troy? Buwan na nga ang pasya ni Troy. Sunday ng umaga ay dinaanan kaagad niya si Marie sa boarding house nito. Simpleng damit lang naman ang napili ni Marie at ayaw niyang piliting sumabay sa pamumuhay ni Troy. Ang katuwiran niya, kung ayaw sa kanya ng mama ni Troy, ay tatanggapin niya na lamang ito. Bakit ka naman malungkot, mahal ko? Ito naman mabait si mama. Nasa tamang edad na tayo. Hindi na tayo minor na matatakot pa sa mga magulang ng partner natin. Cheer up, Marie. Ano ka ba? Hindi makasagot si Marie at tumango na lamang ito. Pero iba talaga ang kanyang nararamdaman. Kanina pa tumatawag si mama sa akin. Dinaanan ko pa kasi kanina ang cake natin. Basta pagkaharap mo na si mama, relax ka lang. Dati kasi siyang guro, kaya akala mo ay laging nagle-lecture. Biro pa ni Troy. At hindi na talaga matawa itong si Marie. Maya-maya lang, ay bumungad na kay Marie ang napakalaking bahay ni Troy. May mataas na pader at mataas na gate. At nang bumukas ito, nakita ni Marie ang kaigandang sasakyan. Marunong daw kasing mag-drive ang mama ni Troy at nangungulekta ito ng mamahaling sasakyan. Lalong nanliit si Marie. Samantalang sila, isang bulok na motor lamang ang kanilang pag-aari. Napilitan pa nga siyang mangupahan dahil siksikan na sila sa maliit nilang bahay na lupa. Hindi na rin kaya ni Marie ang maglakad papasok sa maliit na eskinita. Marating lamang ang bahay nila. Natapos ang pagmumuni-muni ni Marie nang marinig niya ang boses ng mama ni Troy. Hey Troy, siya ba si Marie? Hello Iha, pasok kayo sa loob. Nandiyan na rin ang mama at tito mo, Troy. Kakarating lang nila galing Amerika kanina. Tara na Iha, at nang makakain na tayo. Nanginig ang tuhod ni Marie, sapagkat hindi nabanggit ni Troy, katipong artistahin pala ang kanyang mama. Napakatangkad nitong babae at halatang alaga ang katawan. Mamahali ng kasuotan na pambahay lang naman at ang pabango nitong umaabot ng amoy sa buong kabahayan. Mamahali ng kanilang kagamitan at may kasambahay na takot sa tao. Doon pa lang ay nahalata na ni Marie na kakaiba talaga ang ugali ng mama ni Troy. Dahil sa kilos ng kanilang kasambahay na parang laging takot sa bawat kibo nila. At sa mahabang mesa sa kusina, nadatnan nilang nakaupo ang isang babae at isang lalaki na ang mga alahas na suot ay halatang daang-daang libo na ang halaga. Halos gusto nang umuwi ni Marie pero papaano? Tito, tita, si Marie nga po pala girlfriend ko. Almost 1 year na po kami. Ani ni Troy, sabay hawak sa kamay ni Marie. Hudyat na dapat siyang mag-hi sa kanyang mga tito at tita. Hi po. Hi po sa inyong lahat, ma'am and sir. Ako nga po pala si Marie. Kinakabahan si Marie. Okay lang yan. Ang importante ay naipakilala ka na sa amin ni Troy. Wika ng mama ni Troy. Halatang halata ni Marie na hindi siya gusto ng tito at tita ni Troy. Hindi man lamang siya sinagot ng mga ito at hindi na muling tinignan pa. Sino ba naman ang papansin sa kagaya ko? Na ni isang alahas ay wala akong suot at halata naman na hindi mamahalin ang damit ko. Ewan ko ba? Bakit ako ang nagustuhan ni Troy? Sa isip-isip ni Marie
Nagsalo-salo na nga sila sa mamahaling pagkain na nakahain sa lamesa. Halos hindi naman makasali sa usapan ng pamilya ni Troy si Marie. Nagtatawanan ng mga ito at hindi naman makarelate si Marie sa topic nila. Kita ni Marie na tumitingin ng palihim sa kanya ang mama ni Troy at hindi magandang senyalis ito. Lisik at pailalim ang tingin nito kay Marie. Halos hindi nakakain ng maayos si Marie at hindi niya nanalasahan pa kung masarap ba ang mga putahe. Pakiramdam niya kasi, maging paghawak niya ng kutsara ay habol ang tingin ng mga tita ni Troy. At hindi na nga makaya pa ni Marie ang kanyang nararamdamang kahihiyan. Nag-CR ito at pakiramdam ulit ni Marie ay habol pa rin ang tingin sa kanya ng mga ito. Sa loob ng CR, parang doon nakahinga ng maluwag si Marie at lalo namang nang late ito sa nakita sa loob ng CR ni na Troy. Imported na shampoo, conditioner at mga pampagandang sabon ang laman ng CR ni na Troy. At alam ni Marie na hindi niya kakayaning bilhin ng kahit na isa man lamang sa mga iyon. Natagalan si Marie sa loob ng CR at halos gusto niya nang umiyak. Uwing-uwi na siya pero papaano niya gagawin ang bagay na iyon. Kinatok na siya ni Troy at sumagot siyang lalabas na. Paglabas niya ng CR, nakatanaw sa kanya ang tatlong kasambahay sa dulo ng kusina na para bang awang-awa sa kanya. At kulang na lamang ay samahan siya papalabas ng bahay ni Troy. Hindi pa nga siya nakakalayo ng CR, ngunit rinig na niya ang mga tito at tita ni Troy na nasa sala na at doon na sila nag-uusap-usap. At kahit mahina, ay rinig ni Marie ang salitang, "Low class?" At alam niyang siya ang topic ng mga ito. Kaya kabastusan man, ay dumiretso na sa labas ng bahay si Marie. At nagkataong si Troy naman ang nag-CR. Kahit nahabol siya ng mama nito at kinausap. "Hey, Marie, stop. Ang bastos mo ah. Tama nga ang mga hipag ko at bayaw ko. Low class ka. At ugaling squatter. Saan ka ba nakita ng anak ko ha? So cheap ha? At mukhang wala kang degree. Sorry pero, prangka ako. At kung ayaw mo sa kagaya ko, you may go now." "I know ma'am. Kaya nga po papaalis na po ako eh. Sapat na po ang nakita ko. At alam ko po na hindi po ako nababagay sa anak niyo. Pero anak niyo po ang lumapit sa akin. At hindi po ako. Makeup artist po ako ng mga product artist ng kumpanya ng kaibigan ni Troy. At hindi po ako shape ma'am. Wala man po akong degree. Tao po akong humarap sa inyo." Katwiran naman ni Marie. "But anyway, sabihin ko na lang kay Troy na may tumawag sa'yo. Kaya dalhin mo, umalis ka na. Bye." Nanliit sa kahihiyan si Marie at lumabas ng gate ni na Troy at kulang na lamang ay lumipad siya papalayo. Nagulat naman ang kanyang mga kasamahan sa boarding house dahil alam naman nila na sinundo siya ni Troy. "Sis, bakit ang bilis naman ang date niyo ni Troy? Anong nangyari? Halos 3 oras ka lang nawala dito ah. Bakit parang wala ka sa mood? Nag-away ba kayo ha?" Tanong ng mga ka-boardmate ni Marie. Hindi ako gusto ng pamilya ni Troy sis. Minalit nila ako. Low class lang daw ako. At ang mother ni Troy ang plastic. Halos hindi ako makahinga sa loob ng bahay nila dahil sa kakaiyak sis. Pag mahirap ang isang tao, lalamunin ka ng buhay ng mga kagaya nilang nakakaangat sa buhay. Dahil doon ay napaiyak na lamang muli si Marie. Naglapitan naman ang iba pang mga ka-boardmate ni Marie at niyakap siya ng mga ito at ipinangako nga ni Marie sa kanyang sarili na iiwas na muna siya sa mga lalaki at pipilitin niyang baguhin ang kanyang buhay. At ang isa pang ikinagalit ni Marie buhat noon ay hindi na tumawag o nagpakita pa si Troy sa kanya. At buti na lang, concerned sa kanya ang manager niya sa trabaho na barkada nitong si Troy. Sinabi na mamas boy daw itong si Troy at ang mama daw nito ang namimili ng girlfriend nito. "Bubuan Marie, hindi lang si Troy ang lalaki sa mundo. May karir ka naman dyan, kaya tumuto ka lamang doon. Mamas boy ang barkada namin yan, kaya hindi na kami nagtaka pa." Kaya lalong nagitgit si Marie sa galit. Kaya naman kumuha siya ng lakas sa kanyang naging karanasan. Nag-apply sa ibang kumpanya si Marie at nagustuhan naman siya ng isang sikat na designer at ginawa siyang assistant nito. Sa lahat ng pageant at event ay si Marie ang makeup artist at malaki ang kinikita niya rito. Di nagtagal, hinawakan na rin niya ang mga sikat na kabataang artista. Nakilala na siya sa industriya at doon nagbago na ang kanyang buhay.
Na Marie, kaya mo na bang mag-isa at magtayo ng sariling agency? Mag-hire ka ng mga bugoang artist. Ikaw na ang kukontakin ng mga bigating artista at ng asawa ng mga politiko. Kayang-kaya mo yan, Marie. Masipag ka at pulido kang magtrabaho. Congratulations sa'yo, ha? Sad ng sikat ng baklang designer na nagtiwala kay Marie. Nangyari na nga ang lahat at ang hinihintay ni Marie, naging sikat na talaga siya at napakarami na niyang ipon na pera at kaya niya na ngayong makipagsabayan sa mga mayayamang tao sa Kamaynilaan. Napagawa na niya ang kanilang bahay at hindi na sila mukhang squatter. Binigyan nga niya ng malaking puhunan ng kanyang mga magulang. Ngayon ako naman ang pupunta sa Thailand para ipaayos ang dapat na ipaayos sa mukha ko at sa katawan. At lalaban na ako ng bata sa mga nangmamalit sa kagaya ko. Tumagal ng ilang buwan si Marie sa Thailand at nang bumalik ito, halos wala nang nakakakilala sa kanya. Tumangos ang kanyang ilong at kuminis ang kanyang balat at mukha na siyang sikat na artista at lalong dumami ang kanyang kliyenteng mayayaman. Naku, tama ang desisyon mo, Ma'am Marie. Ganyan ang labanan sa mundo natin. Dapat maganda ka at class para pagkatiwalaan ka ng mga mayayamang ganis sa salapi. At dyan magsisimula na pagkatiwalaan ka nila kasi maganda ka na at mayaman pa. Wika ng staff at assistant ni Marie. Agad na bumalik kay Marie ang pangungut niyang karanasan sa pamilya ni Troy at gumawa siya ng paraan para malaman kung nasaan na ang ex niyang mama's boy. Ngayon tayo magtutuos, Troy, at ng mama mong plastic. Sasabayan ko ngayon ang yapang niyo. Kayo naman ang paglalaroan ko sa aking mga kamay. Sa isip-isip ni Marie, halos 6 na taon na rin ang nakakaraan at dahil nakapagpaalam naman siya ng maayos sa kanyang dating manager, ay nakontak niya ito at kinamusta si Troy. Ayon at binata pa rin ang kumag, Madam Marie. Wala na siyang panama sa yaman mo. Ngayon sila yumabang sa'yo. Tignan na lang natin kung may ibubuga pa talaga ang mama ni Troy. Medyo matanda na at patopobre pa rin. Sad ng dating manager ni Marie. Natuluyan lang ang nagladlad. Grabe ka namang makamadam sa akin, sir. Ako pa rin ito, si Marie. At salamat sa iyo, ha. Dahil sa iyo po ako nagsimula. Hindi ko po gagayahin ang mama ni Troy. Dahil sa karanasan ko sa kanila, kaya ako umantong sa ganitong buhay. Nagpapasalamat ako sa bangkot na binigay nila sa buhay ko. Dahil doon ay yumaman ako. Biro ni Marie sa dati niyang manager. Talaga nga atang pinagtatpo sila ng tadhana ni Troy. Isang debut ang hinawakan ng team ni Marie. At habang nag-aasikaso si Marie ng kanilang gamitan, nabasa niya ang invitation. Nakita niya ang natibidad na apelido. Ang apelido ng dalagang magdidibu ay same sa apelido ni na Troy. Agad na nagduda si Marie. Sumilip sa venue at tamang-tama ang kanyang hinala. Marami ng tao sa venue at napuna kaagad niya si Troy. At agad niya itong hinabol ng tingin kung saang lamesa ito pupunta. Tama nga ang kanyang iniisip. Kamag-anak nga ni Troy ang magdidibu at kasama pa niya ang maldita niyang mama. Napangiti si Marie at naisip niyang paglaruan ng mag-ina. Dahil tiyak na hindi siya makikilala dahil sa laki ng kanyang pinagbago at napakayaman niya na ngayon. Nang matapos ang trabaho ni na Marie, ay masayang-masaya ang debutant at pinasalamatan nito si Marie. Maging ang mga magulang ng debutant ay hangang-hanga sa galing ni Marie. Dahil lalong gumanda ang kanilang anak. Matapos nila itong ayusan, naisip ni Marie na malaki na ang kanyang improvement at hindi na siya mamalitin ng mama ni Troy. At habang nagsisimula na ang event, lumabas sa hall si Marie at pinakilala siya ng magulang ng debutant. Lahat ay nagpalakpakan dahil noon lang nila nakita in person ang may-ari ng Marie at Works, ang makeup artist at designer na kilala sa Kamaynilaan. Rinig na rinig ni Marie ang puna ng lahat ng tao at taas-taas siyang humarap sa mga ito. Pinaghirapan niya ang kanyang narrative at dapat lang na maramdaman niya ang karangalang iyon. Pagbaba niya ng stage ay sinalubong siya ng mga kamag-anak ng debutant at masayang nagpa-picture sa kanya. Nakita niya ang mama ni Troy na papalapit sa kanya at akmang kakamay ito sa kanya. Hi, ikaw pala si Miss Marie at Works? Masaya ako at nakakuha ng islat ng pamangkin ko. Sobrang galing ng mga kamay mo. Halos hindi ko makilala ang pamangkin ko. Puri ng mama ni Troy. At natatawa si Marie.
Hindi nga siya makilala nito. Pero siya, tandang-tanda niya ang mukha nito. Naaalala niya nang sabihan siya nitong low class. Dahil doon ay bumalik sa kanyang alaala ang lahat. Ay, Miss Marie, si Troy nga pala, may son. Negosyante at isang architect. Mukhang same age lang kayo. Sad pa ng mama ni Troy, habang papalapit si Troy kay Marie para magbeso. Agad namang nakaisip ng kalokohan si Marie, at agad itong lumayo at nagpaalam. Dahil doon ay napahiya si Troy, dahil hindi ito nakabeso kay Marie. Paglingon ni Marie, ay lisik na lisik ang mga mata ng mama ni Troy, at namula naman sa hiya itong si Troy. Ano kayo ngayon? Di nagmukha kayong mga tanga. Simula pa lang yun, Troy. Alam ko makikita pa tayong muli. Bulong ni Marie, at masaya itong umalis sa bed. Dahil sa may isa pa siyang event na pupuntahan. Maya-maya ay nag-text ang staff ni Marie na naiwan sa venue. Hinahanap daw siya ni Troy, at tinatanong daw sila nito kung nasaan na siya. At sinabi ng assistant ni Marie na hindi talaga tumatagal sa isang event ang boss nila sapagkat may susunod pa kasing event na pupuntahan nito. Parang hindi naniwala si Troy at pabalik-balik ito sa kwarto ng mga staff ni Marie. Pero abala na ang mga ito dahil may nagpaparetouch sa kanilang makeup at hindi na nila napansin pa na kinuha pala ni Troy ang isang calling card ni Marie. Nagulat naman si Marie nang may tumawag sa kanya at hindi niya kilala ang number nito. Sorry pero busy ako. Sa assistant ko na lang kayo tumawag. At ibinigay ni Marie ang number ng kanyang assistant. Pero mapilit itong si Troy at hindi tumigil. At tawag pa rin ito ng tawag. Nag-text pa para makilala siya ni Marie. I'm Troy. Let's talk please. Natawa naman si Marie. Hindi pa rin nagbabago ang ugali ng kanyang ex. Mama's boy pa rin ito. Kaya lalong pinaglaruan ni Marie si Troy. I'll call you tomorrow, sir. Reply ni Marie sa text ni Troy. At pinatayan na ni Marie ng cellphone si Troy upang hindi na ito makapangulit pa sa kanya. Lumipas nga ang isang araw at halos malimutan na ni Marie ang sinabi niya kay Troy na siya ang tatawag dito. Busy na kasi si Marie sa mga client niyang milyon ang kanyang kikitain at isang gabi muling tumawag itong si Troy at sa inis ni Marie ay napagsalitaan niya ng masakit itong si Troy. Sir, hindi po patungkol sa trabaho sa job. Please, huwag mong paglaruan ang number ko. And sino ka ba? Para abalahin ako. Feeling mo naman kilala kang tao. Oops, suplada pala ang isang sikat na artist at medyo masakit manalita. But anyway, gusto ko sanang magpa-makeup. Pwede ba? Ani ni Troy, na parang nanloloko. Maraming makeup artist sa buong NCR, sir. Contact mo sila. And hindi ako nagme-makeup ng lalaki. What I mean, sa feeling entitled na architect. Get lost. I'm busy. Pagtataray pa ni Marie at hindi nagustuhan ito ni Troy. At dahil mama's boy, agad itong nagsumbong sa kanyang mama at sinabing masama raw ang ugali ni Marie at works. Sa isang kasalan ng anak ng kilalang mayor sa isang bayan sa NCR, abala ang buong team ni Marie. At muli, limot na niya ang ganap nila ni Troy. Busy si Marie sa kanyang trabaho at wala nang oras pang makipaglaro sa kanyang ex na sobrang pagkamamas boy. Pero nandun pala ang mama ni Troy sa kasalan at imbitado ito ng side ng asawa ng mayor. At nang makita niya si Marie, ay agad niya itong nilapitan at pinagsalitaan ng hindi maganda. Pagod at busy si Marie at mali ang timing ng mama nitong si Troy. Ikaw pala ang nakuha nilang makeup artist, ang babae suplada at mataas ang tingin sa sarili. Bakit mo tinarayan ang anak ko ha? Sino ka ba sa akala mo? Porket kilala ka ay mayabang ka na. Wow, again heto na naman siya. Madam, wag ngayon dahil pagod ako at busy. Milyon ang bayad sa akin dito at marami pa akong aayusan. Yang kamalditahan mo, madam, ilagay mo sa lugar. Napaghahalata ang low class ka lang. Wag ako, dahil hindi ako pumapatol sa matandang bastos na katulad mo. Sagot ni Marie. Nagulat ang mama ni Troy at lalo itong nagalit. Pinalayo na ito ng mga staff ni Marie. Pero diretso pa rin at kung ano-ano ang pinagsasabi. Sa galit ni Marie, naagaw nito ang mic ng host ng kasalan at mabuti na lang, wala pa sa venue ang ikinasal at nasa simbahan pa ang mga ito. Maagang natapos ni Marie na ayusan ng mga main sponsor. Mayor, pakiusap,
May bisita kayo dito na inaabala po kami. Dahil lang po sa anak niyang si Architect Troy na tibidad na Mama's Boy, ay hindi ko tinanggap ang tawag kagabi. At ang batang Mama's Boy ay nagsumbong sa kagalang-galang mong bisita. At ayan po, inaaway ako ni Madam. Ang akala ata nito ay kaharap niya ay isang low class at simpleng tao lamang na kagaya niya. Saad ni Marie, sabay taas ng kilay sa mama ni Troy. Hiyang-hiya naman ang mama ni Troy sa mga bisita ni Mayor. At agad namang lumapit ang mga bodyguard ni Mayor para umawat. Bitch, akala mo kung sino kang cheap na makeup artist ka lang naman? Oops, Madam, correction please. Kumikita ho ako ng milyon-milyon. Hindi kagaya nyo, na sa pensyon na lang umaasa ng kita buwan-buwan. At hindi ka mayaman, ang asawa mo lang ang may kaya sa buhay. Naturingan kang retired teacher, pero low class ang pag-uugali mo. Mukhang wala kang degree kung manalita. Sigaw pa ni Marie. Sino ka ba ha? Bakit mo ko kilala? Idedemanda kita. Go ahead, lalabanan kita Madam. Anong akala mo sa akin? Kagaya pa rin noon ha? Bakit? Magkano ba ang danyos na gusto mo? Akala mo limot ka na noong ipinahiya mo ako sa pamamahay mo at tawaging low class? Ako ang dating girlfriend ni Troy. At ngayon, sino ang cheap sa ating dalawa? Magkano ba ang halaga ng salitang delikadesa? Hindi mo ba kayang bumili? At napaluha na lamang sa galit si Marie. Natulala naman ang mama ni Troy na ang kaharap niya ay ang dati palang nobya ng kanyang anak na minaliit at ininsulto niya noon. Naputol lang ang kanilang pagtatalo nang mismong si Mayor na ang lumapit sa kanila at nakiusap. Tinapos naman ni Marie ang kanyang trabaho at profesional siya sa ganoong aspeto. Agad rin siyang umalis sa lugar na iyon at hindi na siya lumingon pa sa table ng mama ni Troy. Para sa kanya ay nakaganti na siya at alam niyang pinagbubulong-bulungan ng mga bisita ang mama ni Troy sa bed. Kinabukasan ay agad naman siyang tinawagan muli ni Troy at ipinagtanggol pa ang kanyang nanay. Kaya lalong nagalit si Marie at sinabing nakakaawa naman si Troy. Good luck, Mama's Boy. Sa tanda mo na yan, Mama's Boy ka pa rin hanggang sa ngayon. Nakakaawa ka naman. Tatanda kang pinata at magsosolo sa buhay, loser. Wala kang balls, Troy. Pareho kayo ng mama mo, mga low class at talunan. Sabay block ni Marie kay Troy. Nakarating kay Marie na sobrang na-depress ang mama ni Troy. Dahil sa sobrang kahihiyan nito, tagaroon pala sa balwarte ni Mayor ang angka ng mama ni Troy. At malaki raw ang inihila ng katawan nito. At usap-usapan sa lugar nila Troy, namamasboy raw siya at pinagtatawanan tuloy siya ng mga tao roon. Ilang taon pa ang lumipas, si Troy ay nanatiling binata dahil walang tumagal na kasintahan sa kanya. Dahil sa palaging pangangialam ng nanay niya at sa edad nito, ay mukhang hindi na talaga ito makakapag-asawa pa. Habang si Marie naman ay milyonarya na at may asawang mayamang datu mula sa Thailand. Maging sa Thailand, ay kilalang kilala na rin ang kanyang galing sa pagmamakeup at doon na ito nanirahan kasama ang buong niyang pamilya.